Okay, kung ready na ho tayo, tatanungin ko kayo, kayo ho ba ay malilimutin? Malilimutin ka ba? Sabi nila, ang malilimutin, na nagiging malilimutin dahil sa edad. Hindi po ako naniniwala doon. Na dahil lang sa may edad ka na, malilimutin ka na. Ang tao ay kung minsan sadyahong malilimutin. Meron pong tatlong madalas malimutan ng tao. Ano kaya ito? Ano sa palagay nyo? Yung tatlong madalas malimutan ng tao. Sige nga po. Ha? Una, madalas siya makalimot ng gamit. Di mo nalimutan mo kung saan mo nilagay yung gamit mo, hinahanap mo, nalimutan mo kung saan mo siya nilagay. O umalis ka, hindi mo nadala yung gamit, nalimutan mong dalhin yung gamit mo. Nangyayari ho sa atin yan. Ano pa ho ba ang madalas nating malimutan ng mga tao? Pangalan, oo, totoo yan. Pero madalas din natin malimutan yung petsa. Anong araw na nga ba? Di ba? Anong date na ba ngayon? Lalo na po ang mga lalaki, malilimutin po sa petsa yan. Yung mga anibersaryo, birthday, kasi gagaso sila. Ano? Ay, nalimutan ko, anniversary pala natin. Ano, malilimutin sa petsa. Ako, delikado pag nalimutan ng petsa. At ano pa ang madalas malimutan ng tao? Sige nga po. Ha? Ang galing nyo, utang! Madalas malimutan ng tao yan. Diba? Ang tao, malilimutin pagdating sa utang. Nakakalimutang magbayad. Hindi lang po yun. Minsan hindi mo talaga gusto mong magbayad, hindi ka makabayad kasi gipit ka. Pero minsan dahil nahihiya ka sa hiniraman mo, nahihiya ka dahil wala ka maibayad, dinidedma mo siya. Sana po pag nanghiram ho tayo at hindi natin kaya pang magbayad, sasabihan natin yung hiniraman natin na, pasensya ka na, huwag kang mag-alala, hindi ko nalilimutan ang aking obligasyon. Gipit lang ako ngayon, babayaran din kita pag nakaluwag-luwag. Alam niyo po, importante lang na naipapaalala natin sa nahiraman natin na tayo ay hindi nakakalimot sa ating inutang sa Kanya. Tama po ba? Kasi minsan, hinihiraman ho natin, tapos pag hindi tayo makabayad, dinidedma na natin sila. Lalo hong masakit yon sa mga taong tumulong sa atin. Paalala po, pag hindi ka makabayad, paalalahanan mo lang ang nahiraman mo na hindi ka nakakalimot sa obligasyon mo. Tama po ba? Isa talaga ang utang sa nalilimutan ng tao. At alam niyo po, pag malilimutin tayo, nag-i-struggle ka dyan, pag malilimutin, di ba, mahirap ang ikaw ay makakalimot. Ang hirap po niyan. Bakit po? Ang dulot po sa buhay natin yan, hassle. Hassle pag nakalimot ka. Ito po, true to life experience po itong isi-share ko sa inyo. Kahapon, meron pong fellowship, Father's Day fellowship ang mga men's. Pupunta po sa MOA, magkakape, magdi-dinner. Pagdating ko po dito, dahil nauna na sila, pagdating ko ho dito, alam niyo ho, hindi ko ho dala ang wallet ko. Siyempre, nasa wallet ang lisensya, ang card, ang pera. Ibig sabihin, lalo na ang lisensya, mahuhuli ho ako, bawal mag-drive ng walang lisensya. And alam niyo po ginawa ko, umuwi pa ako sa bahay para kunin yun. Para kung nahuli ako, di ba? Mahirap naman, di ba? Hassle na hassle hanggang makabalik dito, magpunta sa MOA. Dahil nalimutan ko yung wallet ko. Alam niyo po, tatlo yung madalas kong malimutan. Cellphone, wallet, susi. Yan. Hassle talaga. Hassle. Hindi lang po hassle, delikado pa. Delikado pa, pabihira. Pag yan ang nalimutan mo, baka, di ba? Wala ka malay-malay, nag-e-enjoy ka, nasusunog na pala bahay mo. Nalimutan mo yung plancha. Di ba? Kaya, alam nyo, delikado, mahirap. At alam nyo, sa buhay natin, hindi lang ho dyan, meron talagang delikado pag nalimutan natin. Alam nyo po kung ano yun? Delikadong makalimutan ng taong Diyos. Napakadelikado nun. Bakit? Kailangan ng tao ang Diyos. Kung may malilimutan ka, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan si Lord. May mga tao po, pati pagsisimba, kinakalimutan. Hindi na nga araw-araw ang church eh. Tama po ba? Kakalimutan pa niya. Magdadasal, makakalimot pa kasi maayos ang buhay. Pag may problema, maaalala ang Diyos. Makakalimutin ang tao sa Diyos, mga kapatid. Pero anong bilin sa atin ng Bible? Be careful not to forget the Lord your
Mag-ingat ka na hindi mo makalimutan ang Diyos. Bakit po? Sabi dyan, so that you will fail to obey His commands, laws, and rules that I am giving you today. When you eat all you want, wow, nung unang panahon pala, Old Testament, pwede na yung eat all you can. Eat all you want. Kung nakakain mo na ang masasarap na pagkain, and build nice houses and live in them, nakatira ka na sa maganda at malaking tahanan. And when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, yumaman ka na. When you have more of everything, marami ka na, nadagdagan pa. Blessed na blessed ka. Dito yung pagkakataon, madalas nakakalimot pa ang tao. Ito yung pagkakataon na nakakalimot pa ang tao. Binless na siya ng Diyos. Yung blessing pa ang naging dahilan, kaya nakalimutan niya ang Diyos. Pambihira naman, no? At dahil dyan, then your heart will become proud. Ikakalaki ng ulo mo yan. You will forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, where you were slaves. Sabi ng Panginoon, paalala sa kanila, galing kayo sa pagiging alipin, sa kahirapan, sa pagdurusa. Ngayon, mayaman ka na. Naku, pambihira, huwag mong kalimutan ng Diyos. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Delikado yun pag nakalimutan mo ang Diyos. Isa pang delikadong makalimutan ng tao, delikadong malimutan niya na may katapusan ng buhay. Kapatid, delikado yun. Dahil araw-araw tayo nagigising, parang automatic akala natin buhay tayo forever. Pero sa totoo lang, kapatid, ang buhay natin ay may katapusan at hindi natin alam kung, alam nyo rin. Kamakailan lang, meron pong dalawang basketballista na at their prime, they were young, they were full of potential, but they were swept away, they drowned, and they died. Di ba? It reminds us na ang buhay pala may katapusan. And you don't even know when. Kaya palala po sa atin sa Ecclesiastes 8, it is better to go to a funeral than to a party. Kung papupuntay kayo sa dalawang lugar, saan pipiliin nyo? Funeral, party? Kadalasan party. Ito tayo sa party, tugs, tugs, tugs. Di ba? Pero, nasisiyahan ka, pero nalilimutan mo, ang buhay pala may hangganan. Pero pag nakarating ka, kagabi po may funeral service, nag-funeral service kami. Ang funeral ay nagpapaalala sa atin na, teka muna, hanggang kailan ba ako sa mundo? Sabi po dyan, we all must die. It's a must. It would happen. You cannot evade it. It will happen one day sa buhay natin. And everyone living, lahat ng buhay should think about this. Sana napag-iisipan niyo yan, sana naaalala niyo yan. Pero nalilimutan niya ng tao na ang buhay ay may katapusan. Yun ang problema, malilimutin ho tayo. Mga kapatid, hindi lang tayo, minsan ganito na nga ito masaklap malilimutin ka na, ito pang masaklap. Nakalimutan ka pa. Experience mo na yun? Mahirap ang makakalimutin ka na, mahirap din makakalimutin ka na, nalimutan ka pa. Hindi ka na isama sa outing. Di ba masakit yun? Left behind. May tawag dun Ano yung tawag ng mga bata dun? Ha? Hindi ko na alam. FOBO. Oo, tama, FOBO. Ano yung FOBO? Fear of? FOMO. Mali naman pala ako dun. Fear of missing out. No, you're missing out. Kasi kung hindi ka na isama, sakit dun Tingnan nyo, minsan, malilimutin ka na, hindi ka pa kasama. Nakalimutan ka pa. Diba? Mahirap ang ikaw na ang makalimutan. Mas mahirap yun. Nakalimutan yung gamit, mahirap. Pero mas mahirap yung ikaw na nakalimutan. Huwag na, muna isama yan. Kalimutan natin yan. Diba? Nalala ko tuloy yung Home Alone. Yung pamilya niya nag-e-enjoy, nagbabakasyon siya, naiwan sa bahay. Buti na lang itong batang ito mahusay. Pero sa buhay na to, malungkot pag mag-isa ka Pag napag-iiwanan ka Have you ever felt forgotten? Naramdaman mo na ba na parang napapag-iwanan ka or nakakalimutan ka na? Nakakalimutan na yata ako. Di na yata ako naaalala. Have you ever felt forgotten? Kailan yung panahon at pakiramdam mo forgotten ka? Hindi na ako naalala. Kailan kaya yung panahon na yun?
malilimutin na ako, hindi pa ako naalala. Nako. Di ba? Kasi iniisip mo, siguro, may edad na kasi ako, kaya nakakalimutan din nila ako. Ito yung mga dahilan minsan, kaya tayo, we sometimes feel forgotten when you are way behind. In life, sometimes we feel that we are way behind sa mga taong kasabayan natin. Minsan iniisip natin, ba't parang napag-iwanan na ako ng mga kasabayan ko? Bakit sila? They are way ahead of me and I'm left behind. And I feel so forgotten. Alam niyo po, tayo kasi ang intindi natin sa buhay, karera eh. Ang intindi natin sa buhay, unahan. Ang intindi natin sa buhay, dapat tayo yung leading. Kapatid, hindi ganun ang buhay. Pag ganun ang buhay, una po, nakakapagod po yun. Nakakapagod po ang nakikipag-unahan tayo. At hindi lang po yun, nakakadismaya. Bakit po? Kasi feeling mo, left behind ka. It doesn't matter if other people are way ahead of you. Sa buhay na to, hindi naman unahan eh. Tama po ba? Hindi naman yan unahan eh. It's more of, siguro masasabi natin, katapatan. Doon masusubok tayo. But sometimes when we feel like we were left behind, we feel that we are already forgotten. O ikaw ay natatagalan sa mga pagbabago. Natatagalan ka sa mga panalangin hinihiling mo. Natatagalan ka sa sitwasyong kinalalagyan mo. You're waiting too long at pag nagtatagal na, naisip mo, nagkakalimutan na yata. Yeah? Nakakalimutan na yata ako Hindi ka pa rin na-promote hanggang ngayon, yung iba na-promote na. You're waiting too long and you feel sometimes you have been forgotten. Yeah? Niraman ka hanggang ngayon, hindi ka pa binabayan, tagal-tagal naman nun, ilang years na. Yan, nagkalimutan na yata. Yeah. When your waiting is too long, you feel like you are forgotten or nobody even notices you. Alam niyo po, itong totoo. Ang tao po ay may pagka-KSP. Aminin man natin at hindi. KSP ang tao. Ano yung KSP? Kulang sa pansin. Kaya ang tao, mapansin mo lang ng konti, malaking bagay na yun sa kanya. Tama po ba? Anong mapapansin mo sa katabi mong maganda? Maganda yan. Ano maganda? Pansinin mo naman yung maganda sa kanya. Di ba? Kasi yung simpleng bagay na yon, when we are noticed, siguro iniisip natin, hindi na ako napapansin. Dati kasi, nung bata-bata ako, dami nakakapansin sa akin. Ngayon, na ako thunder na ako, kaya wala nang pumapansin. Di na siguro ako mahalaga. Di na ako naaalala Wala na nga nangungumusta sa akin, etc., etc. No. Nobody notices you. Ang sipag mo sa trabaho, ang sipag mo sa opisina, wala man lang nakapansin. Ang sipag mo sa church, wala man lang nakapansin. Sa totoo lang, nakakatulong sa atin yung napapansin tayo. Tama po ba? Ang ganda ng suot mo ngayon Yeah. It uplifts us. But when we hear nothing about ourselves from somebody, when we hear nothing about ourselves from somebody, we feel forgotten. At alam nyo, itong totoo sa tao, ang tao pwede kang makalimutan. Totoo yan, pwede kang makalimutan ng tao. Pwede kang makalimutan. Pero, ito maganda, ang Diyos ay lagi kang naaalala. I remember you. I remember you. Huwag mag-alala, I remember you. Di ba? People may forget, but God remembers. Nakakaalala ang Diyos. Hindi malilimutin ang Diyos. Ang tao malilimutin, ang Diyos hindi siya malilimutin. At anong hindi nakakalimutan ng Diyos? Ano kaya yun? Ano kaya hindi nakakalimutan ng Diyos? Pag pakiramdam natin, tayo po ay forgotten. Anong hindi nalilimutan ng Diyos? Ito pong hindi nalilimutan ng Diyos. Una, hindi niya nalilimutan ang maganda mong nagawa. May maganda ka bang nagawa? Sige nga, isipin mo, ano kaya magandang nagawa ko sa buhay ko? Yung maganda mong nagawa, hindi nalilimutan ng Diyos yan, kapatid.
Hindi nalilimutan ng Diyos yan. Pwedeng makalimutan ng tao yan. Di ba merong utang na loob, hindi na ibalik ang utang na loob? Sa Diyos, hindi niya malilimutan. Kasi nalimutan ng tao eh. Pero ang Diyos hindi niya malilimutan ang nagawa mong mabuti. Kung naiisip natin, akala natin kasi ganito ang Diyos eh, tagahanap siya ng mali sa buhay natin. Para siyang pulis na konting kibot natin, nagkamali tayo, prut! Mali ka na naman. Parusa. Ikulong yan. Turuan ng leksyon yan. Ang Diyos po, mas napapansin niya, although yung mali sa atin, kinokorek niya, pero mas napapansin ng Diyos ang maganda sa atin. Naniniwala kayo doon? Mas napapansin ng Diyos ang maganda nating nagagawa kaysa sa mga mali natin. Mas napapansin niya yon. At mas naaalala yun ng Diyos. Tingnan niyo po sabi sa Bible. God is always fair. Fair ang Diyos. He will what? He will remember, bilang dahil siya ay fair, patas ang Diyos, He will remember how you help His people in the past and how you are still helping them now. You belong to God and He won't what? He won't forget the love you have shown His people. So dito, sinasabi, hindi nalilimutan ng Diyos ang mabuti mong ginawa. Kanino? Kasi yung good works po is not done to yourself. Of course, for ourselves, gagawin natin yung maganda. Gagawin natin sa palagay natin mabuti. But good works are things that you do for others. Good things that you do for others. So, pag sinabing magandang ginawa, ginawa mo to sa iba. Hindi ito sa sarili mo. Kasi natural, gagawin mo yung mabuti sa sarili mo eh. Ibigay mo yung maganda sa sarili mo. Pero nagbigay ka ba ng maganda sa iba? Gumawa ka ba ng mabuti sa iba? Yun yung tinutukoy po dito. Kapatid, ano yung magandang ginawa mo sa iba? Hindi nalilimutan ng Diyos yun. Hindi niya nalilimutan yun. He won't forget the love you have shown His people. Kaya mga kapatid, mabuti ang paggawa ng mabuti. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Bakit? Mabuti ang gumawa ng mabuti. Ano mapapala ko dyan, pastor? Ba't maganda gumawa ng mabuti? Alam niyo po, kahapon, nung isang araw, nagkamali na naman ako. Biyernes, holiday po yan, nag-declare po ang COG Philippines na lahat ng church mamimigay ng tracts, mag-e-evangelize sa buong Pilipinas. At dahil holiday, 140 volunteers ang umapir sa COGLP. At humayo po lahat yon sa mga lugar. Namigay ng tracts, nag-share, nag-pray, pinag-pray yung mga tao. That is considered a good work. Bakit ko masasabing good work? Kasi mga kapatid, ang init-init ng panahon. Tagaktakang pawis nakakahilo. Para puntahan mo yung mga taong di mo naman kaano-ano't kilala. Aabutan mo ang tracts, i-reject ka pa. Diba? Pero aabutan mo sila dahil mahal mo sila at alam mo yun ang gusto ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo kasi alam mo na yun ang kalooban ng Diyos at mabuti sa kanila. Mainit ho, hindi ho biro, nakakahilo. Pero ang mga worker po, nagsishare ng gospel, pinagpe-pray yung mga tao, ibinabahagi ang salita ng Diyos. They were even praying for people. Ano po? Ministering to people. Yung makakasalubong nila, yung maaabot nila. And those are good works that God would not forget. And even sa buhay mo, kapatid, naniniwala naman ako, marami ka rin ginagawang mabuti. Naaalala ng Diyos yun. Hindi niya nakakalimutan yun, kapatid. Hindi niya nakakalimutan yun. Kaya mabuti ang paggawa ng mabuti. At hindi po sayang yun. Mabuti na siya, hindi pa siya sayang. Naku, ang ganda naman. Hindi pala, minsan nangihinayang ka ba, gumagawa ka ng mabuti. Sayang naman, sila nga gawa ng masama eh. Ako nakakapagod na rin ha. Nakakapagod na rin gumawa ng mabuti. Tulong ako ng tulong sa kapwa ko, tapos ang balik sa akin, ako pa rin ang argabyado, ako pa nga minsan nasisisi, mali. Diba? Kapatid, lahat ng ginagawa mong mabuti, hindi sayang. Bakit? Hindi nalilimutan ng Diyos at babalik yan sa'yo. Hiniwala ka? Babalik sa'yo ang kabutihan na yan.
Sabi po sa Galatians 6:9, so let's not get tired. Kasi minsan nakakapagod di ba? Huwag kang magpagod. Gumawa ng mabuti. Of doing what is good. Huwag kang mapagod. Nakakapagod naman. Bakit hindi ka dapat mapagod? At just the right time, there is a time for it. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. Babalik din sa'yo yung pagpapala na yon. Maaring material, maaring higit pa sa material, may babalik sa'yo. Kasi may prinsipyo ang Biblia. What you sow, ano mang ginawa mo palabas, ano man ang ginawa mo sa iba, babalik din sa'yo. Mabuti man yun o masama. Tama po ba? Ginawan mo na masama kapwa mo, babalik yan sa'yo. There is a principle in the Bible that what you sow, you shall reap. Ano mang inasik mo, babalik din yun sa'yo. At kung maganda ang ginagawa mo, babalik yun sa'yo. Pagpapalain ka ng Diyos. Magiging maganda ang balik sa'yo nun, kapatid. Hindi sayang at mabuti yun. At bigyan ko kayo ng halimbawa ng istorya ng isang tao na bumalik sa kanya yung ginawa niyang maganda. May hari po sa Bible na nagkasakit. Ang pangalan po niya si Hezekiah. At si Hezekiah po ay near death na at dumating yung prophet. Sabi ng prophet, ito sabi ni Lord, mamamatay ka na, ayusin mo na tahanan mo. Pero alam niyo po, nanalangin siya sa Diyos at sabi niya sa Diyos, Panginoon, alalahanin mo naman yung nagawa kong mabuti. At pinakinggan siya ng Diyos. At dinagdagan pa ng Diyos ng 15 years ang buhay niya. At siya po ay nagtagumpay sa mga kalaban niya. Tingnan niyo po sabi diyan, in those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, this is what the Lord says. Diyos nang tumaning ha. Imagine niyo, hindi doktor na nagtaning ha, Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Put your house in order because you are going to... Ang bihira, Diyos na nagsabi sa iyo, mamamatay ka na. Isaayos mo na ang tahanan mo, mamamatay ka na. You will not recover. Sabi ng Diyos. Pambihira. Ang hirap nun ha. Diyos na ang nagtaning sa kanya. Hindi ka na gagaling. Mamatay ka na. Anong ginawa ho niya? Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Nanalangin ho siya. At ito pong panalangin niya. Remember. Remember, Lord. Alalahanin mo, Lord. Huwag mong kalilimutan, Lord. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is what? Good in your eyes. I have done what is good in your eyes. Sa buhay ho ba natin, ganun din, sasabihin natin, Lord, I have done what is good in your eyes. O baka medyo alanganin tayo doon. Pero si Hezekiah, sabi niya, Lord, alalahanin mo, lumakad ako ng may katapatan, buong puso akong naging devoted sa iyo, at ang ginawa ko ay mabuti sa iyong paningin. And Hezekiah wept bitterly. Alam niyo po, pagkatapos siyang manalangin ng ganyan, inutusan ng Diyos si Isaiah na bumalik. At sabi ni Isaiah, ito sabi ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos, mabubuhay ka pa ng 15 years. Dinagdagan pa ng Diyos ang buhay niya. At lahat ng kalaban mo, tatalunin ni Lord. Bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay sa kaaway mo. Kapatid, bakit nagkaganon? Kasi po, siya po ay naghasik ng mabuti at hindi kinalimutan ng Diyos yun. Naaalala ni Lord yun. Sa buhay natin, ano mang ginagawa mong mabuti, kapatid, huwag mong panghihinayangan. Mabuti yan. Kasi ang Diyos, babalikan ka niya para pagpalain ka. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At nire-record ho ng Diyos yan. Nire-record ng Diyos. Ang tao mapag-record ng mali eh. Di ba? We keep records of wrong, but God keeps records of what is good sa buhay natin. Tingnan niyo po dyan, sabi, at the time those who feared the Lord spoke to one another, the Lord took notice and listened. Napansin ni Lord yung nag-uusap na mga may takot sa Diyos at pinakinggan niya. So a book of remembrance was written, before Him for those who fear the Lord and have high regard for His name. Nire-record po eh.
ang ating mabuting nagagawa at pinag-uusapan. Nakatala po. At alam niyo po, hindi yan malilimutan ng Panginoong Diyos. Sa totoo lang po, yung kasalanan natin, mas madali niyang kalimutan yon. Niniwala kayo doon? Mas madaling kalimutan ng Diyos ang kasalanan kaysa sa mabuting gawa. If you would repent of your sins, if you would ask God, Lord, please forgive me, I have sinned against you. Patawarin mo ako, nagsisisi ako. Kalimutan mo na yan, pinapatawad na kita. Kayang kalimutan ng Diyos yun. Pero yung mabuting gawa natin, hindi niya yun basta kakalimutan. Sigurado ako, hindi niya yun basta kakalimutan. Sabi po dyan, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember. Kayang kalimutan ng Diyos ang kasalanan pag nagsisi ka. Pero yung mabuti mong ginawa, hindi niya yun kakalimutan. Maniwala ka. He will not forget your good works. Hindi yun sayang, mabuti yun. Keep on doing it. Pangalawa, God remembers His promises. Maaalala niya yung pangako niya. Kapag sa pakiramdam mo sa panahon na yun, parang you're forgotten, things are taking too long, parang tagal na, wala nababago sa buhay ko, ito pa rin. Pag wala nakakapansin sa akin, tapos ganito ang buhay ko, alam niyo po, ang Diyos, hindi niya malilimutan ang pangako niya sa iyo. Alam niyo po ba na ang pangako ng Diyos ay para sa iyo? Para sa atin. Bakit nangako ang Diyos? His promises applies to us. Yung pangako niya ay para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun. Diba, minsan nakikinig tayo ng sermon, tapos may ano, parang para sa kanya yun ah. Yung ano, sapul na sapul si sister, sayang wala. Hindi para sa iyo yun, hindi yun para sa kanya, hindi yun para sa wala, para sa iyo yun. At ang pangako ng Diyos, para sa iyo yun. Depende yun sa sitwasyon mo. But His promises are for us. Ano po? And alam niyo po, ang Israel, let me go to Exodus chapter 2, verse 23 to 25. Sabi po dyan, after a long time passed, the king of Egypt died. So many kings has lived and died, and nothing has changed. Walang nabago sa Israel. Slave pa rin sila. Hari, mamamatay. Panibagong hari, mabubuhay, mamamatay. Slave pa rin sila. Nothing has changed. Walang pagbabago. Puro paghihirap. The Israelites still groaned because they were slaves, so they cried out, and their cries for help went up to God. Alam niyo po, hinanap ko yung groan. Ano ba yung groan? Ano ba ibig sabihin ng groan? Yung groan pala, yun po ay low tone of discomfort and pain. Low tone, mababang tono ng discomfort at pain. Yung hirap na hirap sila bilang mga alipin. Pinahihirapan sila. At dahil doon, sila po'y umiyak sa Diyos. They cried out, and their cries for help went up to God. Yung kanilang iyak, umabot sa Diyos. Kapatid, may iniiyak ka ba kay Lord? Kapatid, aabot yan sa Panginoon. Are you groaning in discomfort and pain? It reaches God. Kapatid, it reaches God. At dahil doon, God heard their groaning. They were not complaining at this time. Kailan sila nag-complain? Sa desert. But when they were slaves, they were just groaning. They weren't complaining. And in their groaning, God remembered His promise to Abraham, Isaac, and Jacob. Naalala ng Diyos yung pangako niya sa ninuno nila. Kaya tayo po, darating ang panahon, ninuno na rin tayo. Kaya habang ngayon buhay tayo, gawin natin yung maganda. Kasi maaalala ng Diyos yun sa susunod na lahi natin, sa salin lahi natin, sa mga susunod sa atin. Maaalala ng Diyos yung kagandahang loob niya at pangako sa atin. Be-bless niya yung susunod sa atin. Maging tapat tayo sa Diyos. Amen po ba? At ganun na nangyari sa kanila. Israelites, naalala ng Diyos. God saw the Israelites being oppressed and was concerned about them. Concerned ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, concerned si Lord sa'yo. Concerned si Lord sa'yo. He's concerned about you. Umiiyak ka, nahirapan ka. Ano ba naman buhay ito?
Lagi na lang akong ganito, ang daming, tagal-tagal na, ganito pa rin. Baon ako sa utang, daming problema, etc., etc., etc. Ano po? God hears our groaning and He remembers His promises. God never forgets, you just have to wait on Him. Alam niyo po, hindi po nakakalimot ang Diyos, kailangan mo lang maghintay sa Kanya. Tanong, bakit kailangan maghintay? Ba't kailangan maghintay? Why do we need to wait on Him? Hindi ba pwedeng gawin na kagad niya yung pangako niya? Bakit ganun? Why do we need to wait? Di ba nakakainip yung wait? Di ba nakakainis na nga minsan? Ang tagal eh. It's taking too long. Hanggang ngayon, Lord, yung dawan, hindi ko pa rin nakakita. 0 pa rin ako. Yeah. Yung love life ko, yun pa rin. Pa-40 na ako, Lord eh. Yeah. Ang hirap ng ganon. But you need to wait on Him. Bakit kailangan mo mag-antay? Yun ang tanong eh. Because God works with process. Ano po? In process. Or whatever it is, it's a process that we need to undergo. Kaya nga may tinatawag tayong trust the process eh. Kasi kailangan dumaan tayo sa proseso. Naisip ko dyan, tingnan nyo po, si Noah, 40 days, 40 nights, binaha ang daigdig nang namatay lahat. At bumaha po, pwede namang hindi na umabot ng 1 taon, higit kumulang 1 taon bago humupa ang tubig at natuyo. Kailangan pa bang 1 taon? Kaya ba ng Diyos ng 1 araw yon patuyuin ang tubig? Kaya ba ng Diyos? Instantly, kaya ng Diyos. Kaya nga niyang punuin ng tubig yung mundo eh. Lunurin ang tao. Ba't kailangan 40 days? Kasi process yun, hindi naman pwedeng 1 day lang, lubog na ang mundo sa tubig. Process lahat yun. Process din pati yung paghuhupa ng tubig. Sa buhay natin may process. Kaya yung process na yun, yung promise niya, dadaan sa process. Nakuha niyo po? Dadaan sa process yung promise niya, at tayo naman naghihintay na mangyari yung pangako matapos ang proseso na yon. Bakit po? Tingnan niyo po ang Israel. Gaano katagal silang slave? 430 years. Ang tagal nun ah. Ang dami ng haring lumipas, pampihira. 430 years. Susuko ka na talaga siguro, 430 years. Si Abraham, 25 years pinangakuan ng Diyos, magkakaanak ka. At age 75, 100 na nagkaroon ng anak. It was a long process. Bakit? Hindi lang interesado ang Diyos sa fulfillment ng promise niya, interesado siya sa development natin. Amen po ba doon? God is not just interested in fulfilling His promise, He is also interested in developing us as His people. Interesado ang Diyos i-develop tayo. Kaya yung paghantay na yon, nadi-develop tayo doon. Yung process na yon, nakakatulong sa atin yon. Kasi doon ka lalo nagtitiwala sa Diyos. Hindi agad nangyayari yung gusto mo. Tama po ba? Kaya pakiramdam mo minsan, nakakalimutan na ako. Wala nang nangyayari sa buhay ko. But God is developing you. Amen po ba? Are you still with me? God is developing you. At alam niyo po, ang pangako ay ganito. Promises may fail or be fulfilled depending on the capacity and character of the one who promised. Ang pangako ay nangyayari o nabibigo depende sa nangako kung ano ang kapasidad niya at karakter. Depende. At dito po sa verse na to, pinapakita ang kaibahan ng Diyos sa tao. Ang tao kasi nangangako pero nagsisinungaling. Di ba? Mahal kita, ikaw lang. Promise, di kita pagpapalit. Sus, sinungaling. Di ba? Sinungaling. Di ba? God is not like people. He tells no lies. Hindi marunong magsinungaling ang Diyos. Kaya ang pangako nabibigo kasi may taong nangangako pero nagsisinungaling. Pinagsasabay niya yun. Pangako, babayaran kita sa katapusan, sahod ko na.
Katapusan, di mo makita kung nasaan. Di ba? Ano ba katapusan? Ng taon. Taon pala. Akala ko naman ng buwan. Di ba? May bonus kasi ako noon. Yeah. Nagsisinungaling ang tao. Marunong magsinungaling. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Amen po ba? Kaya maasahan natin ng Diyos, He is not like humans. He doesn't change His mind. Isang hindi magandang katangian ng tao, pabago-bagong isip. Di ba? Sisimba ako ngayon. Ay, umulan. Next week na. Di ba? Pabago-bagong isip. Sasagutin ko ba siya? Yung mga ganun, no? Sasagutin ko ba siya? Ay, wag na lang. Yeah. Pabago-bago ang isip ng tao. Kaya yung pangako, hindi niya magawa. Ay, nagbago isip ko. May nakita na ako mas maganda. Yun ang problema ng tao. Pero ang Diyos, hindi po siya pabago-bagong isip. He is not unstable just like our minds na ngayon gusto mo to, bukas hindi na. When He says something, He does it. When He makes a promise, when He says something, He does it. May isang salita ang Diyos. Amen po ba? Nakikinig ko ba kayo? May isang salita ang Diyos. When He says it, He does it. When He makes a promise, He keeps it. Tutuparin niya ang pangako niya. Kaya kapatid, umasa ka sa pangako ng Diyos. Kung yung pakiramdam mo ganoon sa buhay mo, parang you feel like you've been forgotten, yung pangako ng Diyos ay nandyan para sa'yo. Kaya mga kapatid, sa pangako ng Diyos, una alamin mo to. Minsan kasi, hindi natin alam ang pangako ng Diyos. Paano? Hindi kasi tayo nagbabasa ng Bible. Ang pangako ng Diyos, alamin mo. Para alam mo kung ano pinangako niya sa'yo. Pangalawa, huwag mong kalimutan. Never forget His promise. Ang Diyos hindi nakakalimot, pero tayo, nalilimutan natin. Kaya sa church, meron pong memory verse, di ba? May memory verse. Para na memorize mo, hindi mo lang alam, hindi mo pa nakakalimutan. I-memorize natin kung kinakailangan. At dito, pinakamagaling mag-memorize ng verse, 2 tao. Si Tatay Oscar, 90 plus, at si Brother Ronnie. Silang dalawa. Pinakamagaling. Ayun o! Brother Ronnie, magagaling yon. Mag-memorize ng verse. Silang dalawa. Tularan natin sila. Nagme-memorize talaga ng verse. Kasi hindi mo malilimutan na memorize mo eh. At hold on to His promises. Panghawakan mo yon. Kasi kahit nandito yan, pag hindi mo yan panghawakan, nako, pambihira. Sayang ang pangako ng Diyos. Alamin mo, huwag mong kalimutan, panghawakan mo. At yung pangako ng Diyos ay mangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Mangyayari yan sa buhay mo. At kapatid, bakit? Ang Diyos po, He will never fail. Kung ang tao nagfi-fail, ang Diyos, pag nangako, hindi yun magfi-fail. Hindi ka bibiguin ng Diyos, kapatid. Kaya kung sa umagang ito, you feel forgotten, nothing has changed. Marami ng panahon ng lumipas, but parang ganun pa rin. Mahirap naman, no? But parang hindi na rin ako napapansin. Ba't ganun? Di ba? Kapatid, hindi ka nalilimutan ng Diyos. Do you feel forgotten? God remembers you. Pwede kang kalimutan ng iba, pero hindi ka kakalimutan ni Lord. Promise, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Hindi ka niya kakalimutan. And let me end with this verse. Sabi po sa Bible, this is how it is illustrated, ano? Ganito pinaparating ng Bible sa atin, paano hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. Sabi po dyan, but Zion said, the Lord has abandoned me, my Lord has forgotten me. Pwede palang maramdaman ng tao yun na parang iniwan na ako ng Diyos. Parang nalimutan na yata ako ng Diyos. At sinabi dyan, can a woman forget her nursing child? Pwede bang kalimutan ng nanay ang kanyang sanggol? Sanggol po Pwede bang malimutan ng nanay yon? Will she have no compassion on the child from her womb? Hindi ba siya mahahabag at pahahalagaan at di kakalimutan yung sanggol na dinala niya sa sinapupunan niya? Alam niyo po, ganito inihalin tulad ng Bible ang
hindi paglimot ng Diyos sa mga taong minamahal niya. Inalin tulad sa isang nanay, sabi doon, yung nanay, kasi kung merong hindi makakalimot, yun yung nanay. Bakit? Talo niya si daddy. Si daddy, next week pa. Father's Day next week eh. Pero sa totoo, si mami, siya ang unang-una. Hindi niya talaga malilimutan yung baby na yun. Bakit? Dala niya yun for 9 months. Nung isilang yun, siya ang kumupkop at nag-alaga at siya ang nagbibigay doon ng pangangailangan. Walang tatalo sa nanay, maniwala kayo, pagdating sa bata. Praise the Lord, totoo mga nanay. Di ba? Wala. Hindi nila malilimutan talagang anak nila. Totoo yun. Sobra. Lamang na lamang ang nanay. Pero sabi diyan, nanay na, hindi niya yan malilimutan ha. Pero kung sakali mang malimutan ka at mangyari yun, ang Diyos hindi ka pa rin kakalimutan. Masigit si Lord. Di ba? Palakpakan natin ang Diyos. Sabi po diyan, will she have no compassion on the child from her womb? Although mothers may forget, pwedeng mangyari, napakaslim ng chance. At kung mangyari man, sabi diyan, I will not forget you. I will not forget you. Kaya kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung sa pakiramdam mo, nakakalimutan ka na. Kapatid, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. At hindi ka niya nakakalimutan. Promise. Maniwala ka. Palakpakan po natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Church, once again, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on, lift those hands to Jesus. And say, Lord, we hold on to your promises, Panginoon. So you never fail, Panginoon. You never fail, oh God. Hallelujah. We put our trust in you, Panginoon. Now together we sing, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Say, I trust in God, my Savior, the one He will never fail. He will never fail. Come on, sing it out. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Say, I'm trusting God, and I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, church, sing it out. And I trust in God. Come on, lift your voice. Savior, the one who will never fail. He will never fail. Once again, say, I trust. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. Kapatid, hindi ko alam ang sitwasyon mo ngayon, pero kung kinakausap ka ng Diyos, ito ang sabi ng Panginoon sa iyo. Hindi ka niya kinakalimutan at hindi ka niya bibiguin, kapatid. Ano man ang kalagayan mo. Ngayong umaga, bukas ang altar ng Diyos. Nandito ang Diyos. Kung kinakausap ka ng Diyos kanina pa, you feel like God is speaking to you kanina pa, come to the altar. God is here. Ano man ang gusto mong ilapit sa Diyos, ilapit mo sa Kanya ngayon. Lumapit ka sa Kanya. Nandito ang Diyos.
Maniwala ka sa pangako ng Diyos. God is here for you. He loves you so much. He is concerned of you. Lumapit ka sa Kanya ngayong umaga, kapatid. Hindi Kanya bibiguin. He will never fail. Hallelujah. Lumapit po tayo sa Panginoon. Sige po. Let's put our trust in Him. Oh Lord, we worship you. We put our trust in you, God. Lord, hindi kami mahihiya. Lalapit kami sa iyo. Lord, naniniwala kami ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Naniniwala kami, concern ka sa amin, Panginoon. Narito ka, O Diyos. Hallelujah. Narito ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin po natin ang Diyos. Hallelujah. Let's worship the Lord. God, we believe that you're here. You are here, God. You are with us, Lord. Oh, we believe in you, God. We believe in you, Lord. Oh, we put our trust in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narito po kami lumalapit sa inyo. Batid niyo po ang nilalaman ng puso namin at isipan. Batid niyo po ang mga dinudulog namin sa inyong harapan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, at sa iyo lang kami kakapit at magtitiwala, Lord. Alam namin, Lord, kaya mo kaming tulungan sa aming kinalalagyan, Panginoon. Ano man ang sitwasyon namin, Lord. I pray for your people, Lord, today. Lord, you know their struggles, Lord. Maaring ngayong umaga, meron po sa amin nag-struggle. Lord, nangangailangan po ng healing, physical healing. I speak your promises, Lord, that you are the God that heals, Lord. We declare your promises, Lord, that by your wounds we are healed. Lord, let your healing flow upon your people today, Lord God. Restore our body, Lord God. Some of us here may be, Lord, struggling with mental health, Lord. I pray for your peace, Lord God. I pray for your peace that surpasses all understanding, Lord God. I pray that you would, Lord, help us to renew our mind, Lord God, so that there will be peace in our minds, Lord. Bigyan mo kami ng peace of mind, Panginoon. Lord, maybe some of us here are struggling financially, Lord. Father, we speak your promises that you are the God who provides all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Hindi mo kami pagkukulangin, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ikaw ang aming amang nasa langit at lahat ay pagmamayari mo at kami ay hindi mo pababayaan. Lord, sabi po sa Bible, I have not seen one righteous forsaken or his children begging bread. We are blessed, Lord God, and we declare it. We have our Father in heaven who takes care of us, Lord. Lord, we thank you today, Lord God. Panginoon, sabi mo hindi ka magpe-fail. Sabi mo, ang pangako mo, tutuparin mo. Panginoon, nandito kami, umaasa kami sa iyo. Naniniwala kami na sa umagang ito, hindi sayang ang paghakbang namin sa inyong altar.
Hindi sayang kung kami man ay umiiyak, umaabot to sa langit, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ang kamay mo'y kikilos sa aming buhay. Kakatagpuin mo kami ngayong umaga, Panginoon. Ipapakita mo ang himala mo, ipapakita mo ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo, Lord, sa buhay namin. Lord, sa aming tahanan, sa aming pamilya, Panginoon. Lord, gagalaw ka, Panginoon, at Lord, naniniwala kami. Mararanasan namin ang iyong kapangyarihan sa araw na to. Salamat po, Lord, i-bless mo pong aking mga kapatid na sa inyong altar ay lumalapit at nagtitiwala sa iyong magagawa, Panginoon. We put our hope in you and we believe in you and you will never fail, Lord God. We honor you today and we worship you, Lord. Lahat iniiwan namin sa altar mo. Lahat ng aming kabalisahan, lahat ng aming mga pangangailangan at lahat ng aming mga kabigatan, Panginoon, iyo, Panginoong Diyos. Kunin mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, babaunin namin ang masaganang pagpapala mo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Salamat sa iyo. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you His peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Hallelujah. 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 Purihin ang Diyos. God bless you.